Magandang araw po, Sir Jupiter. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Melvin. 26 years old at kasalukuyan pong naninirahan dito sa Dumaguete. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwento ko. Hindi man agad nakakatakot sa simula pero dito po nagsimula ang lahat ng hindi ko inaasahan na mangyayari sa buhay ko. Simple lang po ang buhay ko, Sir Jupiter. Isa akong call center agent dito sa Dumaguete. Night shift ako kaya sanay na akong gising sa gabi at tulog sa umaga. Hindi naman kalakihan ang sweldo ko pero sapat na para sa pang-araw-araw na gastusin at para makapagbigay ako kahit papaano sa pamilya ko. Nakatira ako ngayon sa isang maliit na apartment na malapit lang sa trabaho ko para hindi na ako mahirapan sa biyahe lalo na kapag madaling araw ang uwi ko. Lumaki po ako sa probinsya kasama ang lolo at lola ko dahil maaga pong naghiwalay ang mga magulang ko. Si mama nasa Maynila at si papa naman hindi ko na halos kilala dahil bata pa ako nung umalis siya. Kaya si lolo talaga ang tumayong parang tatay ko. Siya yung nagturo sa akin kung paano maging matibay, kung paano magtrabaho at kung paano rumispeto sa kapwa. Tahimik lang si lolo pero ramdam mo yung pagmamahal niya kahit hindi siya masalita. Naaalala ko pa noon, Sir Jupiter, tuwing umaga gigising kami na maaga para maglinis ng bakuran. Siya ang nagdidilig ng mga halaman habang ako naman nagwawalis ng dahon. Minsan tinuturuan niya ako kung paano magkumpuni ng kung ano-ano sa bahay. Simpleng buhay lang pero masaya ako noon. Kahit wala kaming gaanong pera, buo naman kami at walang problema. Pero habang tumatagal, nagbago ang takbo ng buhay ko. Kailangan kong umalis sa probinsya para maghanap ng trabaho dahil tumatanda na rin si lolo at si lola naman may sakit na. Gusto kong makatulong kaya napilitan akong lumuwas at magtrabaho dito sa Maynila. Nung una nahirapan ako kasi wala akong kakilala. Wala akong masyadong alam sa syudad at iba ang buhay dito kumpara sa probinsya. Pero nasanay din ako kalaunan. Natuto akong mag-isa, natuto akong mag-budget at natuto akong magtiis. Araw-araw pare-pareho lang ang routine ko. Gigising ng hapon, kakain, maghahanda, papasok sa trabaho. Tapos uuwi ako ng madaling araw. Pag-uwi ko madalas tahimik na ang paligid. Minsan nakakaramdam ako ng lungkot lalo na kapag naaalala ko si lolo at lola. Pero iniisip ko na lang na ginagawa ko ito para sa kanila. Tuwing may pagkakataon, umuuwi ako sa probinsya para dalawin sila. Hindi man madalas, sinisikap ko na kahit papaano makasama sila. Tuwing umuuwi ako, parang bumabalik ako sa pagkabata ko. Pareho pa rin ang bahay, pareho pa rin ang amoy ng paligid at pareho pa rin ang pakiramdam na ligtas ako kapag nandoon ako. Si lolo kahit matanda na, matibay pa rin. Minsan pinapagalitan pa ako kapag hindi ako kumakain ng tama o kapag napapabayaan ko ang sarili ko. Lagi niyang sinasabi sa akin na alagaan ko raw ang sarili ko dahil ako na lang ang meron siya. Simpleng salita pero tumatak talaga sa akin yun, Sir Jupiter. Pero sa totoo lang, may konting lungkot na rin akong nararamdaman tuwing uuwi ako. Napapansin ko kasi na humihina na si lolo. Hindi na siya ganun kalakas tulad ng dati. Mas madalas na siyang umupo lang at magpahinga. Minsan hindi na rin siya gaanong nagsasalita. Parang may iniisip siya na hindi na sinasabi sa amin. May mga pagkakataon din na nahuhuli ko siyang nakatitig lang sa kawalan. Kapag tinatanong ko siya kung ayos lang ba siya, ngumingiti lang siya at sasabihin na okay lang daw siya. Pero bilang apo niya, ramdam ko na may kakaiba. Parang may mabigat siyang dinadala na hindi niya may paliwanag. Si lola naman kahit may sakit, pilit pa rin niyang inaasikaso si lolo at ang bahay. Sinasabihan ko siya na magpahinga na lang, pero matigas ang ulo. Sinasabi niya na hanggat kaya niya, gagawin niya ang mga dapat niyang gawin. Ganun po sila pinalaki, Sir Jupiter. Hindi sila sanay na umaasa sa iba.
Isang beses habang nandun ako sa probinsya, nagkwento si Lola sa akin tungkol kay Lolo. Sabi niya matagal na raw may kinatatakutan si Lolo pero hindi niya alam kung ano. Minsan daw nagigising si Lolo sa kalagitnaan ng gabi at lumalabas ng bahay. Kapag tinatanong niya kung saan pupunta, hindi raw sumasagot. Basta na lang lalakad sa labas at babalik din pagkatapos ng ilang minuto. Noong narinig ko yun, kinabahan ako. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang pakiramdam akong naramdaman. May mali pero hindi ko maipaliwanag. Sinubukan kong kausapin si Lolo tungkol doon pero umiwas lang siya sa usapan. Sinabi niya na wala lang daw yun at wag ko na raw isipin. Dahil sa trabaho ko, kailangan ko ring bumalik agad sa Dumaguete pagkatapos ng ilang araw. Kahit gusto kong manatili, hindi pwede. Kailangan kong kumita at magtrabaho. Bago ako umalis, nagpaalam ako kay Lolo at Lola. Niyakap ko si Lolo at napansin ko na parang mas payat na siya kumpara dati. Pero ngumiti lang siya at sinabing mag-ingat daw ako palagi. Pagbalik ko sa Manila, bumalik ulit sa normal lang routine ko. Trabaho, uwi, tulog, kain, trabaho ulit. Pero kahit busy ako, hindi nawawala sa isip ko si Lolo. Minsan napapaisip ako kung ano ba talaga yung kinatatakutan niya. Bakit parang may bumabagabag sa kanya? Hanggang sa isang gabi habang nasa trabaho ako, may natanggap akong tawag mula sa kapitbahay namin sa probinsya. Doon nagsimula ang kwento na hindi ko akalain na mararanasan ko. Nasa kalagitnaan po ako ng shift noon, Sir Jupiter. Tahimik ang paligid dahil madaling araw na at karamihan ng kausap namin ay mga foreign clients. Bigla pong nag-vibrate ang cellphone ko sa bulsa ko. Bawal po kasi gumamit ng phone sa prod area, kaya nagpaalam muna ako saglit para silipin kung sino ang tumatawag. Pagtingin ko, nakita ko yung pangalan ng kapitbahay namin sa probinsya. Kinabahan agad ako kasi hindi naman siya basta-basta tumatawag, lalo na sa ganitong oras. Sinagot ko agad yung tawag at doon ko narinig yung balitang kinatatakutan ko. Sabi niya, wala na raw si Lolo. Biglang tumahimik ang paligid kahit maingay sa opisina. Hindi ko po agad naintindihan yung narinig ko. Paulit-ulit kong tinanong kung sigurado ba siya. Pero umiiyak na siya sa kabilang linya at sinabi niya na kanina lang daw madaling araw nangyari. Hindi ko na po natapos ang shift ko. Nagpaalam agad ako at nag-file ng emergency leave. Hindi ko na po maalala kung paano ako nakauwi sa apartment ko. Lutang ako sa lahat ng nangyayari. Pagdating ko sa kwarto, umupo lang ako sa kama at tulala. Hindi ko matanggap na wala na si Lolo. Yung taong naging sandigan ko mula pagkabata, bigla na lang nawala. Kinabukasan, agad po akong bumiyahe pabalik sa probinsya. Mahaba ang biyahe pero pakiramdam ko parang ang bilis lang dahil puno ng iniisip ang utak ko. Pagdating ko sa amin, maraming tao sa bahay. Nakaayos na ang burol ni Lolo. Nakita ko si Lola na umiiyak at halos hindi na makatayo. Lumapit ako at niyakap ko siya. Doon na rin ako napaiyak ng tuluyan. Nilapitan ko na rin ang kabaong ni Lolo. Hindi ko matanggap na yun na pala yung huli kong makikita sa kanya. Humawak ako sa kabaong at nagsorry ako kasi hindi ako agad nakauwi, kasi hindi ako nakasama sa huling sandali niya. Lumipas ang ilang oras, dumating ang gabi, marami pa rin ang nakikiramay. May nagdadasal, may nagkukwentuhan at may mga nakaupo lang sa gilid. Tipikal na burol sa probinsya. May mga ilaw sa labas at may tent para sa mga bisita, pero habang tumatagal ang gabi, unti-unti ring nababawasan ang tao. Bandang hating gabi, Sir Jupiter, pagod na ang karamihan, kaya yung iba natutulog na sa upuan. Ako naman nakaupo lang sa tabi ng kabaong ni Lolo. Tahimik akong nakatingin sa kanya habang nag-iisip ng mga alaala namin. Si Lola naman, pinahiga ko muna sa kwarto para makapagpahinga kahit papaano. Habang nakaupo ako, may napansin akong kakaiba. May narinig akong mahina na tunog.
Nung una, inisip ko na baka galing lang sa labas o sa mga taong gumagalaw. Pero habang tumatagal, naririnig ko ulit yung tunog. Parang may kumakatok. Nung una, hindi ko pinansin. Pero nang mas lumakas ng konti, doon na ako napalingon. Tumingin ako sa paligid pero wala naman akong nakitang gumagalaw o gumagawa ng ingay. Tahimik ang lahat. Yung iba tulog na. Yung iba naman nakatungo lang. Bigla ko ulit narinig yung tunog. Doon na ako kinabahan, Sir Jupiter, kasi parang nanggagaling yung tunog sa mismong kinalalagyan ni Lolo. Unti-unti akong napatingin sa kabaong. Hindi ko alam kung iisipin ko na guni-guni ko lang o totoo na naririnig ko. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Sinabi ko sa sarili ko na baka kahoy lang yon na lumuluwag o kung anuman. Pero hindi ako mapakali. Ilang segundo ang lumipas tapos biglang tumunog ulit. Mas malinaw na ngayon, Sir Jupiter, at sigurado ako na hindi ko na yun ini-imagine lang. Nanggagaling talaga yung tunog sa loob ng kabaong ni Lolo. Nanlamig ang buong katawan ko at hindi ko alam kung tatayo ba ako o sisigaw. Nakadikit ako sa kinauupuan ko. Tinitigan ko lang yung kabaong at hinintay kung mauulit pa ba yung narinig ko. At hindi nga ako nagkamali. Biglang may malakas na katok na naman. Parang may gustong lumabas. Parang may tao sa loob na pilit kumakatok. Hindi ko na kinaya, Sir Jupiter. Tumayo ako at napaatras. Napatingin ako sa ibang tao kung may narinig din ba sila. Pero ang nakakakilabot, wala man lang nag-react. Tulog pa rin sila o parang walang naririnig. Bumalik ang tingin ko sa kabaong. Tahimik na ulit, walang galaw, walang tunog. Napaisip ako kung ako lang ba talaga ang nakakarinig. Pero malinaw na malinaw sa akin yung tunog. Hindi yun normal. Hindi yun basta kahoy lang. Lumapit ako ng konti kahit nanginginig ang tuhod ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero gusto kong masigurado kung ano yung naririnig ko. Dahan-dahan akong lumapit pa at inilapit ko ang tenga ko sa kabaong. Ilang segundo ang lumipas na walang tunog. Akala ko tapos na. Akala ko guni-guni ko lang talaga pero biglang isang mahinang katok, Sir Jupiter. Sobrang lapit na parang sa tenga ko mismo nanggaling. Napaatras ako bigla at halos matumba. Hindi ko na kinaya. Lumabas ako ng bahay para makahinga. Ang lakas ng tibok ng puso ko at parang hindi ako mapakali. Habang nasa labas ako, sinubukan kong isipin kung ano ba yung nangyari. Pero kahit anong paliwanag ang gawin ko, hindi ko matanggap. Hindi normal na may kumakatok sa loob ng kabaong. Pagbalik ko sa loob, pinilit kong maging normal. Umupo ulit ako pero medyo malayo na sa kabaong. Tinitigan ko lang siya buong gabi, Sir Jupiter. Hindi na ako nakatulog. Mula nung gabing yon, alam ko na may mali. Hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Yun pa lang po ang unang beses na nagpakita o nagparamdam kung anuman yung nasa loob ng kabaong ni Lolo. Akala ko po nung una, doon na matatapos. Na baka guni-guni ko lang o dala lang ng pagod at lungkot. Pero nagkamali po ako, Sir Jupiter, kasi doon pa lang nagsisimula ang mas malala. Kinabukasan, parang normal lang ulit ang lahat sa paningin ng ibang tao. Dumating ang mga kamag-anak, may nagdala ng pagkain, may nagdadasal at may nagbabantay sa kabaong. Walang kahit sinong nagsabi na may kakaiba silang narinig o naramdaman. Ako lang po ang tahimik, nakaupo sa gilid at hindi mapakali. Sinubukan kong kausapin yung kapitbahay namin na tumawag sa akin nung gabi na namatay si Lolo. Tinanong ko siya kung may napansin ba siyang kakaiba. Pero umiling lang siya at sinabi na normal naman daw ang lahat. Hindi ko na po sinabi yung tungkol sa katok kasi baka isipin nila na wala ako sa sarili. Pagsapit ng gabi, bumalik ulit yung kaba ko. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko may mangyayari ulit. Hindi na ako lumayo sa kabaong. Kahit natatakot ako, pinilit kong magstay malapit kasi gusto kong malaman kung ano ba talaga yung naririnig ko.
Bandang 12:00 ng gabi, unti-unti na namang tumahimik ang paligid. Yung iba natutulog na, yung iba naman tahimik lang. Ako gising na gising ang diwa ko kahit pagod ang katawan ko. Nakatingin lang ako sa kabaong ni Lolo. Ilang minuto ang lumipas, walang nangyayari. Naisip ko na baka wala na. Pero bigla, Sir Jupiter, narinig ko na naman. Isang mahinang katok. Pero hindi na ako nagulat tulad ng una. Kinabahan pa rin ako, pero mas naging alerto ako. Tinitigan ko yung kabaong. Hinihintay kong mauulit pa. At hindi nga nagtagal. Mas mabilis na po ngayon, parang may nagmamadali, may gustong magsalita o lumabas. Napansin ko po na may gumagalaw ng bahagya sa ibabaw ng kabaong. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero may puwersa sa loob na tumutulak palabas. Doon ako tuluyang kinabahan. Bigla akong tumayo at lumapit ng konti. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng lakas ng loob, pero kailangan kong makita kung ano yun. Hindi na kasi ako mapakali sa kakaisip. Habang nakatingin ako, biglang lumakas yung katok. Kasabay nun, Sir Jupiter, may narinig akong mahinang boses. Melvin. Nanlaki ang mata ko. Sigurado ako sa narinig ko. Boses yun at mas lalong nakakatakot dahil pamilyar ang tunog. Melvin, tulungan mo ako. Boses ni Lolo, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Parte ng puso ko gustong maniwala na buhay pa siya tumihingi ng tulong. Pero yung isip ko sinasabi na imposible yun. Lumapit pa ako lalo. Halos dikit na ako sa kabaong. Nanginginig ang kamay ko habang unti-unti ko hinahawakan ang takip. Hindi ko alam kung bubuksan ko pa. Hindi ko alam kung bubuksan ko ba o hindi. Bigla na lang may humawak sa balikat ko. Napalingon ako at nakita ko si Lola. Gising na pala siya at nakatingin sa akin. Sabi niya sa mahina pero seryosong boses na wag ko daw bubuksan yung takip. Nagtaka ako kung bakit niya sinabi yun. Tinanong ko siya kung may naririnig din ba siya. Pero hindi siya sumagot agad. Tinitigan lang niya ako tapos napabuntong hininga. Doon po siya nagsalita ng bagay na hindi ko inaasahan. Sabi niya hindi raw bago sa kanya yung ganitong nangyayari. Matagal na raw na may dinadala si Lolo na hindi niya sinasabi sa amin. May kasalanan daw si Lolo noong kabataan niya na hanggang ngayon, hindi pa niya napapatawad ang sarili niya. Ayon kay Lola, may kaibigan daw si Lolo dati na nakasama niya sa isang trabaho sa probinsya. Isang gabi raw nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, nag-away sila at sa galit ni Lolo, nasaktan niya yung kaibigan niya. Hindi raw sinasadya, natulak niya ito at tumama ang ulo sa bato. Hindi na raw nakasurvive yung kaibigan niya. Dahil sa takot hindi raw nagsabi si Lolo sa kahit kanino, tinago niya ang nangyari at pinaniwala ang lahat na aksidente lang. Pero mula noon hindi na raw siya pinatahimik ng konsensya niya. Minsan daw kinakausap niya ang sarili niya, minsan naman nagigising siya sa gabi na parang may kausap. At yun daw ang kinatatakutan niya, yung kaluluwa ng taong nasaktan niya. Habang kinikwento ni Lola yun, biglang lumakas ulit ang katok sa kabaong. Pero hindi na lang basta katok ang narinig ko. May kasamang galit na boses na ang sabi ay hindi pa tapos. Nanlamig ako, Sir Jupiter. Hindi na boses ni Lolo yun. Ibang boses na, mas mabigat, mas galit. Biglang umuga ng malakas ang kabaong. Napasigaw na ako at napaatras. Yung ibang tao nagising na rin at nagkagulo na sa loob ng bahay. May sumigaw, may nagdasal at may lumbas ng bahay dahil sa takot. Habang lahat nagkakagulo, ako naman nakatingin lang sa kabaong. Pakiramdam ko ako yung tinatawag, ako yung kinakausap. At doon ko na naintindihan, Sir Jupiter. Hindi si Lolo ang kumakatok, kung hindi yung kaluluwa ng taong nasaktan niya. At parang hindi pa siya tapos. May gusto pa siyang gawin. Pakiramdam ko, ako ang susunod.
Pagkatapos nung gabing nagkagulo sa burol, halos wala nang gustong magbantay sa kabaong ni Lolo. Yung iba naming kamag-anak natakot na. Yung iba umuwi muna, sinabing babalik na lang sa umaga. Naiwan po kami nila Lola at ilang malalapit na kakilala. Pero kahit marami pa rin kami, ramdam ko pa rin yung bigat ng hangin sa loob ng bahay. Hindi na ako pinatulog ng isip ko, Sir Jupiter. Paulit-ulit sa utak ko yung narinig kong boses. Hindi yun si Lolo. Iba yun at malinaw na may galit. Pero mas lalo akong kinabahan nung sinabi ni Lola yung tungkol sa nakaraan ni Lolo. Doon ko unti-unting naintindihan kung bakit may ganong nangyayari. Kinabukasan, kinausap ko ulit si Lola. Tinanong ko siya kung may alam pa ba siyang iba tungkol doon sa lalaking nasaktan ni Lolo. Nung una ayaw pa niyang magsalita, pero nakita niya siguro na hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Sabi niya ang pangalan daw ng lalaking yon ay Ramon. Kaibigan daw siya ni Lolo noon. Halos parang kapatid na ang turingan nila. Lagi raw silang magkasama sa trabaho at sa kahit anong lakad. Pero yung gabing yun, nagkaroon daw sila ng matinding pagtatalo dahil sa pera. Hindi raw nagkaintindihan hanggang nauwi sa tulakan. Doon na nga raw nangyari ang aksidente. Hindi na siya nakagalaw pagkatapos noon. Natakot si Lolo kaya iniwan niya doon ang katawan at umuwi na parang walang nangyari. Kinabukasan may nakakita kay Ramon at sinabi na aksidente lang ang nangyari. Pero simula raw noon, hindi na pinatahimik si Lolo. Madalas siyang bangungutin, madalas may kausap kahit mag-isa lang siya at minsan pa nga raw sinasabi niya na may sumusunod sa kanya kahit saan siya pumunta. Habang pinapakinggan ko yun, Sir Jupiter, mas lalo akong kinabahan. Kasi ngayon, pakiramdam ko hindi na lang si Lolo ang apektado. Parang nadamay na rin ako. Dumating ang isa pang gabi ng burol. Kahit natatakot, nagdesisyon ako na bantayan ulit ang kabaong. Pero this time, hindi na ako mag-isa. Nandun si Lola at ilang kamag-anak na kahit takot ay pinilit na magstay. Bandang hating gabi ulit, nagsimula na naman ang katahimikan. Pero hindi na ako nagulat nung marinig ko ulit ang katok. Mas mabagal na po ngayon pero mas mabigat ang dating. May ibig sabihin, bawat katok. Tumingin ako sa kabaong at nagsalita ako kahit nanginginig ang boses ko at tinanong ko kung ano ang gusto nito. Tahimik ng ilang segundo. Akala ko hindi sasagot pero bigla may narinig ako ulit na boses at ang sabi, hindi pa daw siya bayad. Nanlamig ang buong katawan ko, Sir Jupiter. Tumingin ako kay Lola at nakita ko na umiiyak na siya. Parang alam na niya kung ano ang ibig sabihin nun. Tinanong ko ulit kahit takot na takot ako kung anong bayad. Lumakas ang katok. Buhay daw para sa buhay. Doon ko na po naintindihan. Hindi lang siya nagparamdam para manakot. Gusto niya ng kapalit. Gusto niya ng hustisya para sa nangyari sa kanya. Napaupo na lang si Lola at tuluyang umiyak. Sinabi niya na matagal na raw niyang kinatatakutan na darating ang araw na yun na baka hindi makaalis ng tahimik si Lolo dahil sa kasalanan niya. Sa puntong yun, Sir Jupiter, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang alam ko lang, hindi pwedeng pabayaan na ganun na lang. Hindi pwedeng may ibang madamay. Kinaumagahan, kinausap namin ang isang matandang kilala sa amin na marunong sa ganitong bagay. Hindi ko po alam kung anong tawag sa kanya pero siya yung tipo ng tao na tinatakbuhan kapag may kakaibang nangyayari sa lugar. Pumunta siya sa bahay at tahimik lang niyang pinagmasdan ng kabaong. Tapos sinabi niya na hindi raw makakaalis ng payapa si Lolo hanggat hindi niya inaamin ang kasalanan niya at humihingi ng tawad. Pero patay na si Lolo, Sir Jupiter. Paano pa siyang hihingi ng tawad? Doon sinabi ng matanda na kailangan may kumatawan sa kanya. Kailangan may magsabi ng totoo. Kailangan may umamin para sa kanya. At ako po ang napili. Hindi ko po alam kung bakit pero pakiramdam ko kailangan kong gawin yun. Para kay Lolo, para matapos na ang lahat.
Gabi po ulit nang gawin namin yun. Nandun kami sa harap ng kabaong. Nanginginig ako pero pinilit kong magsalita. Ako po si Melvin, apo ni Lolo. Humihingi ako ng tawad para sa kasalanan niya. Hindi niya sinasadya ang nangyari, natakot lang siya. Pero nagsisisi siya sa ginawa niya. Habang nagsasalita ako, nararamdaman ko na parang lumalamig ang paligid, parang may nakikinig. Dagdag ko, kung may kailangan man bayaran, sana ako na lang ang pagbayarin. Wag na ang iba. Pagkatapos kong sabihin yun, tumahimik ang lahat. Walang katok, walang boses. Ilang segundo ang lumipas na parang ang haba. Tapos biglang may isang mahinang katok. Pero ngayon, iba ang pakiramdam. Hindi na galit. Parang nagpapaalam. Mula noon, Sir Jupiter, hindi na naulit ang mga nangyari. Naging tahimik na ang burol at wala nang kumatok sa kabaong niya. Nailibing si Lolo ng maayos. Pagkalipas ng ilang linggo, nagdesisyon po ako na bumalik ng Maynila para magtrabaho ulit. Naisip ko na kailangan kong ituloy ang buhay ko. Hindi pwedeng manatili ako sa takot at alaala ng nangyari. Kailangan ko pong bumangon para sa sarili ko at para rin sa pamilya ko. Pagbalik ko sa Maynila, nagsimula ulit ako. Naghanap ako ng bagong trabaho at sa awa ng Diyos natanggap naman ako agad. Unti-unti kong inayos ang buhay ko. Mas naging seryoso ako sa trabaho, mas naging maingat sa mga desisyon at mas pinahalagahan ko ang bawat araw. Minsan naiisip ko pa rin si Lolo at yung nangyari sa kanya. Pero imbis na matakot, awa na lang ang nararamdaman ko. Naiintindihan ko na kung gaanong kabigat ang dinadala niya noon. At nagpapasalamat ako na kahit papaano, nakatulong ako para mapatahimik ang kaluluwa niya. Sa ngayon, masasabi ko na naging maayos na ulit ang buhay ko, Sir Jupiter. Tahimik na ang gabi ko at wala na akong naririnig na katok. At nakakatulog na ako ng mahimbing. Pero hindi ko kailanman makakalimutan ang karanasan na yon. Sa lahat ng nangyari, marami akong natutunan. Una, kahit gaano katagal mong itago ang kasalanan, babalik at babalik pa rin ito. Pangalawa, mahalaga ang paghingi ng tawad kahit mahirap. At pangatlo, hindi lahat ng multo nananakot lang. Minsan may gusto silang iparating. Para po sa mga nakikinig, Sir Jupiter, payo ko lang huwag kayong gagawa ng bagay na pagsisisihan nyo habang buhay dahil hindi lang kayo ang maaapektuhan, pati ang mga taong mahal ninyo. At kung may kasalanan man kayo, huwag na ninyong hintayin na huli na ang lahat bago kayo humingi ng tawad. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Jupiter. Sana po may napulot kayong aral sa aking karanasan. Maraming salamat po sa pakikinig. Oops! Wala munang aalis sa mga kasityo bangungot dahil ang susunod na kwento maaaring mangyari sa kahit na sino. Diyan lang kayo. Magandang araw po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Carmel. 30 anyos na po ako ngayon at kasalukuyang naninirahan sa Masbate. Isa akong simpleng babae na sanay sa tahimik na buhay probinsya. Araw-araw pare-pareho lang ang takbo ng buhay ko kaya hindi ko rin inakala na may mararanasan akong kakaiba at nakakatakot na magbabago sa pananaw ko sa mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa kamatayan at sa mga hindi natin nakikita. Lumaki po ako sa isang maliit na barangay kung saan magkakakilala halos lahat ng tao. Sanay kami sa simpleng pamumuhay. Maagang gumigising, maglinis ng bakuran, magluto at tumulong sa pamilya. Wala kaming masyadong luho pero masaya naman ang buhay namin. Kasama ko sa bahay ang nanay ko at ang lolo ko na si Tatay Nestor. Siya ang pinakamalapit sa akin sa lahat dahil simula bata pa lang ako siya ang nag-alaga sa akin. Lalo na kapag busy ang nanay ko sa pagtitinda. Si Lolo, tahimik lang na tao pero may kakaiba siyang presensya na parang ang gaan sa pakiramdam kapag kasama mo siya. Mahilig po siyang magkwento ng mga karanasan niya noong kabataan niya.
lalo na yung mga tungkol sa digmaan at sa mga kakaibang bagay na hindi niya may paliwanag. Minsan sinasabi niya na may mga bagay daw sa mundo na hindi dapat pinapakialaman, na may mga nilalang na mas mabuting hindi natin makita. Pero bilang bata noon, inisip ko lang na baka kwento-kwento lang yon para takutin ako. Lumaki ako na nakasanayan ko na ang presensya ni Lolo sa tabi ko. Tuwing gabi sabay kaming kumakain, sabay nanonood ng TV. At bago matulog, lagi niya akong pinapayuhan na maging mabuting tao at huwag manlamang ng kapwa. Simple lang ang mga sinasabi niya pero tumatak yun sa isip ko. Nung tumanda ako at nagkaroon ng trabaho, umalis ako sandali na Masbate para magtrabaho sa Maynila bilang sales lady sa isang mall. Doon ko naranasan ang hirap ng buhay sa syudad. Maingay, magulo, at lahat nagmamadali. Iba sa tahimik na buhay sa probinsya. Pero tiniis ko yun para makatulong sa pamilya ko, lalo na kay Lolo na noon ay nagsisimula ng manghina ang katawan. Tuwing umuwi ako sa probinsya, lagi kong napapansin na mas lalo nang pumapayat si Lolo. Mas madalas na siyang nakahiga at hindi na ganun kalakas kumilos tulad ng dati. Pero kahit ganun, lagi pa rin siyang nakangiti kapag nakikita ako. At lagi niyang sinasabi na ayos lang siya kahit halata namang hindi na. Doon ko unti-unting naramdaman na darating din yung oras na mawawala siya. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa nanay ko habang nasa trabaho ako sa Maynila. Nanginginig ang boses niya habang sinasabi na kailangan ko nang umuwi dahil hindi na raw maganda ang lagay ni Lolo. Hindi ko na tinapos ang shift ko. Agad akong nagpaalam at nang madaling bumiyahe pauwi ng Masbate. Buong biyahe wala akong ibang ginawa kundi umiyak at magdasal na sana maabutan ko pa si Lolo. Pagkadating ko sa amin at sa bahay, nakita ko si Lolo na nakahiga sa kama. Mahina na ang paghinga niya at halos hindi na siya makapagsalita. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Malamig na yun at parang unti-unti nang nawawala ang lakas niya. Tiningnan niya ako at bahagyang ngumiti. Parang gusto niyang sabihin na ayos lang siya at huwag akong mag-alala. Yun na po ang muling pagkakataon na nakausap ko siya na maayos. Kinagabihan, tuluyan na siyang pumanaw habang hawak ko ang kamay niya. Doon ko unang naramdaman ang sobrang sakit na mawalan ng taong mahal mo. May bahagi ng buhay ko na nawala kasama niya. Hindi ko matanggap agad ang nangyari. Ilang araw akong tulala at hindi makapaniwala na wala na si Lolo. Dahil nasa probinsya kami, mabilis ang naging paghahanda para sa burol. Dinala siya sa maliit na kapilya sa barangay at doon inilagay sa kabaong. Maraming dumalaw, mga kamag-anak, kapitbahay at mga kakilala ni Lolo. Lahat sila may magandang sinabi tungkol sa kanya. Doon ko lalo naisip kung gaano siya kabuting tao at kung gaano siya kamahal ng mga tao sa paligid niya. Sa loob ng mga araw na yon, halos hindi ako umaalis sa tabi ng kabaong niya. Nakatingin lang ako sa kanya habang iniisip ang mga alaala namin. Minsan kinakausap ko pa siya kahit alam kong wala na siyang maririnig. Sinasabi ko lahat ng gusto kong sabihin na hindi ko nasabi noong buhay pa siya. Umaasa na kahit papaano maramdaman niya yon. Pero Sir Jupiter, sa kabila ng lungkot at pagod, may kakaiba akong nararamdaman habang nakabantay ako sa kabaong ni Lolo. Hindi ko may paliwanag kung bakit, pero may pakiramdam ako na hindi pa talaga tapos ang lahat. Parang may gusto pang ipahiwatig si Lolo, pero hindi ko pa yun pinapansin noon dahil iniisip ko na baka epekto lang yun ng pagod at lungkot ko. Hindi ko pa alam noon ang simpleng pakiramdam na yon ang magiging simula ng isang karanasan na hindi ko makakalimutan habang buhay. Isang karanasan na magpapaisip sa akin kung ano nga ba talaga ang nangyayari kapag ang isang tao ay pumanaw na. At kung minsan ba ay may naiiwan silang hindi pa tapos, kaya sila nagpaparamdam.
Ikatlong gabi na ng burol ni Lolo noon. Pagod na kaming lahat dahil halos wala ng tulog, kakaasikaso sa mga bisita at pagbabantay sa kabaong. Pero bilang apo na pinakamalapit sa kanya, pinilit ko pa ring manatili sa tabi niya kahit na mabigat na ang pakiramdam ko. Tahimik na ang paligid dahil karamihan sa mga bisita umuwi na at ilan na lang kaming naiwan sa kapilya. May ilang kamag-anak na natutulog sa gilid habang ang iba naman nakaupo lang at tahimik. Nasa bandang paanan ako ng kabaong na nakaupo sa isang monoblock na upuan. Nakatingin lang ako kay Lolo habang hawak ko ang rosaryo. Paminsan-minsan nagdadasal ako pero mas madalas tulala lang ako. Iniisip ang lahat ng alaala namin. Hanggang sa dumating ang oras na halos 2:00 na ng madaling araw, doon ko napansin na mas lalo pang tumahimik ang paligid. Parang kahit mga kuliglig, biglang nawala ang tunog. Nung una hindi ko yon pinansin. Iniisip ko lang na normal lang siguro dahil 10 oras na ng gabi. Pero maya-maya may narinig akong mahinang tunog na parang may kumakatok. Mahina lang siya sa una kaya akala ko guni-guni ko lang o baka may nahulog lang na kung ano. Di ko agad pinansin. Nagpatuloy lang ako sa pagupo at pagtingin kay Lolo. Pero ilang segundo ang lumipas, narinig ko ulit ang tunog. Mas malinaw na siya ngayon, nanggagaling sa loob mismo ng kapilya. Napalingon ako sa paligid para tingnan kung saan nanggagaling ang tunog pero wala naman akong nakitang kakaiba. Tulog ang karamihan, wala ring gumagalaw. Doon na ako kinabahan ng konti pero pinilit ko pa ring magpakatatag. Sinubukan kong isipin na baka may dagalang o kung anong hayop na gumagalaw sa kisame o sa sahig. Pero Sir Jupiter, nung pangatlong beses kong narinig ang tunog, doon na ako tuluyang nanlamig. Dahil hindi na siya galing sa kung saan lang, kundi malinaw na nanggagaling sa kabaong ni Lolo. Hindi ako agad gumalaw. Nanigas ang katawan ko sa kinauupuan ko. Nakatingin lang ako sa kabaong habang paulit-ulit kong naririnig ang mahinang katok na parang may gustong lumabas mula sa loob. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatakbo. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko na pakiramdam ko maririnig na ng iba. Tinawag ko ng mahina ang pinsan ko na natutulog sa gilid pero hindi siya nagising agad. Kaya dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa kanya. Ginising ko siya at sinabi ko na may naririnig akong katok. Noong una hindi siya naniwala at sinabi lang na baka pagod lang ako at nag-iilusyon. Pero habang nag-uusap kami, bigla niya ring narinig ang tunog. Pareho kaming natigilan. Sabay kaming napatingin sa kabaong at doon namin ulit narinig ang mas malakas na ngayon kumpara kanina. Doon na siya napatayo at halatang kinabahan na rin. Tinawag namin ang iba naming kamag-anak para magising sila at marinig din ang nangyayari. Isa-isa silang nagising at nagtanong kung anong problema. Nung una hindi nila kami pinansin pero nang marinig nila ang sunod-sunod na katok mula sa kabaong, doon na nagbago ang mga mukha nila. May ilan na napaatras, may ilan na napadasal at may ilan na hindi makapaniwala sa naririnig nila. May isang tiyuhin ko na naglakas loob na lumapit sa kabaong at dahan-dahang hinawakan ang takip nito. Nagdadalawang isip pa siya kung bubuksan ba o hindi, pero bago pa man siya makapagdesisyon, biglang tumigil ang katok. Sobrang tahimik ulit ng paligid na parang walang nangyari. Nagtinginan kaming lahat. Walang nagsasalita. Ramdam na ramdam ko ang takot sa bawat isa, pero dahil tumigil na ang tunog, sinubukan nilang ipaliwanag na baka gawa lang yun ng hangin o kung anong natural na dahilan, kahit na alam naming lahat na hindi yun normal. Pinilit naming ipagpatuloy ang pagbabantay kahit na may kaba na sa dibdib ng bawat isa. Pero Sir Jupiter, hindi doon natapos ang pagpaparamdam dahil makalipas ang ilang minuto habang tahimik kaming lahat at nakaupo. Biglang gumalaw ang ilaw sa kapilya. Kumurap-kurap ito ng ilang beses na parang mawawala na. Kasabay nito bumalik ang katok pero ngayon mas mabilis at mas malakas na parang may nagmamadali sa loob. May mga sumigaw na sa takot. Ang iba ay nagtakbuhan palabas ng kapilya habang ako ay nanatili lang sa kinatatayuan ko at hindi na makagalaw. Hindi ko may paliwanag kung bakit pero pakiramdam ko kailangan kong manatili doon kahit natatakot na ako.
Habang nakatingin sa kabaong, may isang bagay akong napansin na lalo pang nagpatindi ng takot ko. Ang salamin sa ibabaw ng kabaong kung saan makikita ang mukha ni Lolo ay parang may bahagyang gumalaw sa loob. Hindi ko may paliwanag kung ano yun, pero parang may anino na dumaan. Kasabay noon isang malakas na katok ang narinig ko na parang may humampas mula sa loob. Doon na ako napasigaw at napaatras. Hindi ko na kinaya ang takot. Lumabas na rin ako ng kapilya kasama ang iba habang ang ilan ay nagdadasal ng malakas. Ang iba naman umiiyak na. Walang makapaniwala sa nangyayari at walang makapagpaliwanag kung paano yun nangyari. Sa labas ng kapilya, nagtipon-tipon kami at nag-usap-usap kung ano ang dapat gawin. May mga nagsabi na baka hindi pa raw talaga dapat isara ang kabaong. May nagsabi rin na baka may gusto pang sabihin si Lolo. Habang ang iba naman nagsasabi na baka masamang espiritu na ang nagpaparamdam at hindi na yun si Lolo. Ako naman, Sir Jupiter, tahimik lang ako habang nanginginig. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Ang narinig ko at ang nakita ko ay hindi guni-guni lang. Doon ko unang naramdaman na may isang bagay na hindi namin naiintindihan na nagsisimula ng magpakita ng sarili nito. Pagkatapos ng nangyari nung 3 gabi, halos wala nang gustong magbantay sa kapilya kinagabihan. Pero dahil hindi naman pwedeng iwan si Lolo, napilitan pa rin kaming magstay kahit na may takot na sa puso naming lahat. Nag-usap-usap ang mga nakatatanda at nagdesisyon na magsindi ng mas maraming ilaw at magdasal ng sabay-sabay para kahit papaano mapanatag ang loob namin. Ako po, Sir Jupiter, kahit natatakot, pinilit ko pa rin manatili sa loob dahil pakiramdam ko kailangan ko yun gawin para kay Lolo. May humihila sa akin na manatili sa tabi niya kahit na gusto ko nang umalis. Kaya umupo ulit ako malapit sa kabaong niya habang hawak ko ang rosaryo at tahimik na nagdadasal. Nagsimula ang gabi na parang normal lang. May mga nagkwekwentuhan ng mahina, ang iba nagkakape para hindi antukin. Ang iba naman nakatingin lang sa kabaong ni Lolo. Pero ramdam ko, Sir Jupiter, na iba ang hangin sa gabing yon. Mas mabigat at mas malamig kahit nasarado ang mga bintana at walang hangin na pumapasok. Bandang 12:00 ng gabi, biglang tumahimik ulit ang paligid na parang may naghudyat na may mangyayari. Napansin ko na ang ilaw sa loob ay unti-unting humihina kahit na hindi naman nawawala ang kuryente. Doon ko na ulit naramdaman ang kaba na unti-unting sumisikip sa dibdib ko. Ilang sandali lang lumipas, narinig na naman namin ang katok, pero iba na siya ngayon, Sir Jupiter. Hindi na siya mahina at paisa-isa lang, kundi sunod-sunod na malalakas na katok na parang may desperado na gustong lumabas mula sa loob ng kabaong. Ang tunog ay hindi na namin kayang baliwalain. May mga sumigaw agad at umatras. Ang iba napadasal ng malakas habang ako nanatili lang sa kinauupuan ko at nanginginig, hindi makaalis sa pagkakatitig sa kabaong. Pakiramdam ko may gusto itong ipakita sa akin at hindi ako pwedeng tumalikod. Biglang may isang matandang babae na kamag-anak namin ang nagsabi na baka hindi raw si Lolo ang kumakatok, kundi may ibang kaluluwa na sumama sa kanya. Sinabi niya na minsan daw may mga kaluluwa na hindi matahimik at nakikisabay sa mga ganitong pagkakataon, lalo na kapag may patay na binabantayan. Habang sinasabi niya yun, mas lalo pang lumakas ang katok na parang sumasabay sa takot naming lahat. Biglang kumurap-kurap ang ilaw hanggang sa tuluyan itong namatay ng ilang segundo. Sa sobrang dilim, wala kami halos makita. Puro sigaw at dasal ang naririnig ko sa paligid. Noong bumalik ang ilaw, doon namin nakita ang isang bagay na hindi ko talaga inaasahan. Ang takip ng kabaong bahagyang nakaangat na parang may nagtulak mula sa loob. Hindi ito ganoon kalaki pero sapat para makita naming gumalaw ito. At doon tuluyang nagpanik ang lahat. May ilan na tumakbo palabas, ang iba umiiyak na at hindi na alam ang gagawin, habang ang ilan naman ay nanatili pero halatang takot na takot. Ako naman, Sir Jupiter, napaupo na lang sa sahig habang nakatingin sa kabaong na hindi na makapaniwala sa nakikita ko. Doon na naglakas loob ang isang tiyuhin ko. Lumapit sa kabaong, kasama ang isa pang kamag-anak, dahan-dahan lang hinawakan ang takip at tuluyang binuksan ito kahit na nanginginig ang kanilang mga kamay.
Lahat kami nakatingin at naghihintay kung ano ang makikita namin sa loob. Pagkabukas ng kabaong, nandoon si Lolo. Nakahiga, payapa lang ang itsura. Walang kakaiba sa kanya. Pero Sir Jupiter, hindi doon natapos ang takot ko dahil habang nakatingin ako sa mukha niya, bigla kong napansin na parang may bahagyang gumalaw sa gilid ng mata niya. Isang maliit na galaw na parang kumurap. Napaatras ako at napasigaw. Sinabi ko sa kanila na gumalaw si Lolo pero hindi agad sila naniwala. Akala nila guni-guni ko lang dahil sa takot. Pero maya-maya biglang narinig namin ang isang mahinang tunog na parang paghinga na nanggagaling mismo sa loob ng kabaong. Nagkagulo na ang lahat. Ang iba napaluhod at nagdasal, ang iba tumakbo palabas habang ang tiyuhin ko na paatras at muntik pang matumba sa takot dahil malinaw na malinaw naming narinig ang tunog na yun. Habang nagkakagulo, may isang matandang kapitbahay namin na kilala sa barangay na may alam daw sa ganitong mga bagay ang pumasok sa kapilya. Sinabi niya na tumahimik kami at makinig. Lumapit siya sa kabaong at tumingin kay Lolo na matagal na parang may kinakausap kahit walang salita. Ilang segundo ang lumipas, sinabi niya na hindi raw si Lolo ang nagpaparamdam, kundi maibang kaluluwa na nakadikit sa kanya. Isang kaluluwa na matagal nang hindi matahimik at naghahanap ng paraan para mapansin. Sinabi niya na si Lolo raw ay nadamay lang dahil sa kahinaan ng katawan niya noong mga huling araw niya. Nang marinig ko yun, lalo akong kinabahan. Tinanong ko kung sino ang kaluluwang yun. At sinabi niya na may matagal na raw na kwento sa lugar namin tungkol sa isang lalaking namatay na hindi nabigyan ng maayos na libing. At ang kaluluwa raw nito, gumagala at naghahanap ng katawan na pwede nitong gamitin para magparamdam. Habang sinasabi niya yun, biglang bumalik ang katok pero ngayon mas malakas at mas galit na parang hindi na natutuwa na pinag-uusapan siya. Kasabay noon biglang gumalaw ang kamay ni Lolo sa loob ng kabaong, isang malinaw na galaw na hindi na pwedeng ipaliwanag. Pagkatapos po ng gabing yun na nakita naming gumalaw ang kamay ni Lolo at marinig ang kakaibang paghinga mula sa loob ng kabaong, halos wala nang gustong bumalik sa kapilya. Pero dahil kailangan naming tapusin ang burol at ihatid si Lolo sa huling hantungan niya, nagdesisyon ang pamilya namin na humingi na ng tulong sa isang mas nakakaalam tungkol sa ganitong mga pangyayari. Kinabukasan, maaga pa lang dumating ang isang matandang lalaki na kilala sa Karatig Barangay na tumutulong daw sa mga ganitong sitwasyon. Hindi siya mukhang nakakatakot, simple lang ang itsura niya at tahimik. Pero ramdam mo na may kakaiba siyang lakas ng loob. Pagpasok pa lang niya sa kapilya, tumahimik ang paligid na parang may respeto sa kanya ang hangin. Lumapit siya sa kabaong ni Lolo at tumingin ng matagal. Hindi siya nagsalita agad, parang may nararamdaman siya na hindi namin maintindihan. Pagkatapos ng ilang minuto, tinawag niya ang nanay ko at ang mga nakatatanda naming kamag-anak. Sinabi niya na may kailangan daw siyang itanong tungkol sa nakaraan sa lugar namin. Doon po namin nalaman ang isang kwento na matagal nang nakalimutan ng karamihan. Ayon sa mga matatanda sa amin, maraming taon na ang nakalipas, may isang lalaking napagbintangan sa barangay namin na nagnakaw kahit wala namang matibay na ebidensya. Pinagbintangan pa rin siya at pinarusahan. Binugbog siya, tiniwan na lang sa gilid ng daan hanggang sa mamatay. Hindi siya nabigyan ng maayos na libing at basta na lang inilibing sa isang lugar na hindi man lang pinadasalan. Habang kinikwento yun, doon ko naramdaman ang bigat sa dibdib ko. Parang may koneksyon ang lahat ng nangyayari. Sinabi ng matandang lalaki na ang kaluluwa raw ng taong yun hindi matahimik dahil sa nangyari sa kanya. May galit at lungkot siyang dala at matagal na raw itong naghahanap ng paraan para mapansin at marinig. Tinanong namin kung bakit si Lolo ang nadamay at doon sinabi ng matandang lalaki na noong mga huling araw daw ni Lolo, mahina na ang katawan niya at bukas na bukas ang kalagayan niya sa mga ganitong bagay. Naging daan siya nang hindi niya alam at dahil mabait si Lolo at walang galit sa puso, siya ang naging madaling lapitan ng kaluluwa na iyon. Hindi raw ibig sabihin na si Lolo ang nagpaparamdam, kundi ginagamit lang ang presensya niya para mapansin ng kaluluwa na iyon. Kaya ang katok sa kabaong hindi para takutin kami kundi para humingi ng tulong.
para mapansin namin at malaman ang kwento niya. Sir Jupiter, noong marinig ko yun, biglang nagbago ang nararamdaman ko. Mula sa sobrang takot, naging awa ang naramdaman ko. Naisip ko na baka kaya ganun na lang ang pagpaparamdam dahil wala siyang ibang paraan para marinig. At matagal na siyang naghihintay na may makapansin sa kanya. Nagdesisyon ang pamilya namin na tulungan ang kaluluwa na yun. Sa tulong ng matandang lalaki, nagkaroon kami ng dasal, hindi lang para kay Lolo, kundi para rin sa kaluluwa ng lalaking yun. Pinuntahan namin ang lugar kung saan siya inilibing at doon kami nagdasal. Humingi kami ng tawad para sa nangyari, kahit hindi naman kami ang gumawa noon, at iniling namin na sana matahimik na siya. Pagkatapos noon, bumalik kami sa kapilya at doon muli nagdasal. Tahimik lang ang lahat. Wala nang katok na narinig, wala nang gumagalaw. Parang unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Doon ko unang naramdaman ang gaan ng pakiramdam na parang may isang bagay na natapos na. Kinagabihan, nagbantay ulit kami pero wala nang kakaiba na nangyari. Tahimik na ang kabaong ni Lolo. Wala nang katok, wala nang anino at doon ko tuloy ang naisip na baka nga natulungan na namin ang kaluluwa na yun na makahanap ng kapayapaan. Dumating ang araw ng libing ni Lolo. Maayos namin siyang naihatid sa huling hantungan niya. Kahit masakit, tinanggap ko na ang pagkawala niya. Pero dala-dala ko pa rin ang mga nangyari sa burol niya. Isang karanasan na hindi ko inakala na mararanasan ko sa buhay ko. Pagkatapos ng lahat, bumalik na rin ako sa Maynila para magtrabaho ulit. Unti-unting naging maayos ang buhay ko. Bumalik ako sa dati kong routine pero hindi na ako katulad ng dati dahil may dala na akong karanasan na nagbukas ng isip ko sa mga bagay na dati hindi ko pinapaniwalaan. Ngayon, Sir Jupiter, mas naniniwala na ako na hindi lahat ng bagay kayang ipaliwanag. Na may mga kwento sa likod ng bawat kaluluwa na minsan kailangan lang marinig at hindi lahat ng nagpaparamdam gustong manakot. Minsan gusto lang nilang mapansin at matulungan. Ang natutunan ko po sa lahat ng ito, hindi natin dapat agad katakutan ng mga bagay na hindi natin lubos na naiintindihan. Madalas kasi ang unang reaksyon natin ay takot, lalo na kapag may mga pangyayaring lampas sa ating paliwanag. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na hindi lahat ng kinatatakutan ay masama. Minsan, ang nasa likod ng takot na yon ay isang kwento ng matinding sakit, lungkot at pangungulila na hindi na ipahayag noong sila ay nabubuhay pa. Natutunan ko rin na mahalaga ang pagkakaroon ng bukas na isipan at pusong marunong umunawa. Dahil kung susubukan nating tingnan ng mas malalim, makikita natin na ang ilang kaluluwa ay hindi nagpapakita para manakot kundi para magparamdam, para maalala, para mapakinggan o marahil para humingi ng tulong at kapayapaan. Higit sa lahat, napagtanto ko ang tunay na halaga ng pagdarasal. Hindi lamang para sa ating sarili at sa mga mahal natin sa buhay, kundi pati na rin sa mga kaluluwa na matagal nang nakalimutan at wala nang nag-aalala para sa kanila. Sa simpleng pag-alala at pagdasal, maaari nating mabigyan sila ng kahit kaunting ginhawa at liwanag. Sa huli, ang takot hindi lamang dapat iwasan. Ito ay dapat ding unawain. Dahil minsan sa likod ng bawat kilabot ay may kwentong naghihintay lamang na ating pakinggan at damhin. At para po sa mga nakikinig, Sir Jupiter, kung sakaling makaranas man kayo ng ganitong klaseng bagay, huwag po kayo agad magpanik o magpadala sa matinding takot. Natural lang na kabahan. Lalo na kung hindi natin maipaliwanag ang ating nararanasan. Pero subukan po nating kumalma at lakasan ang ating loob. Sa mga ganitong pagkakataon, ang pinakaunang dapat nating gawin ay ang magdasal at humingi ng gabay, pati proteksyon. Alalahanin po natin na hindi natin lubos na alam kung ano ang dahilan kung bakit sila nagpaparamdam. Maaaring ito ay makaugnayan sa kanilang nakaraan, isang kwento ng sakit, pangungulila o mga bagay na hindi nila natapos noong sila ay nabubuhay pa. Hindi man natin maintindihan ang lahat, mahalaga pa rin na piliin nating maging mahinahon at mapag-unawa.
Sa halip na pairalin ang takot, mas makabubuti kung lalapitan natin ang sitwasyon ng may respeto at dasal. Dahil sa paniniwala ng marami, ang pagdarasal ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng proteksyon, kundi nagiging daan ito upang mabigyan ng kapayapaan ang mga kaluluwang maaaring naghahanap ng liwanag. Higit sa lahat, tandaan po natin na ang takot ay maaaring magdulot ng maling pagtingin sa mga bagay na hindi natin nakikita o nauunawaan. Ngunit kung papalitan natin ito ng pananalig, pag-unawa at lakas ng loob, mas magiging maayos nating malalampasan ang ganitong karanasan. Dahil sa huli, hindi man natin alam ang buong katotohanan sa likod ng kanilang pagpaparamdam, isang bagay ang sigurado: mas makabubuti ang pag-unawa, pananampalataya at katahimikan ng isip kaysa sa puro takot lamang. Hanggang dito na lang po ang ating kwento, Sir Jupiter. Ngunit tandaan, hindi dito nagtatapos ang mga kwentong may kababalaghan. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod pang kwento. Stay tuned hanggang sa muli.